This is just the start of our economic hardship, Admar and MJ. So ibig sabihin, he doesn't really know, itong si Bongbong Marcos, what is really going on and ano talaga yung totoong hinanakit at totoong pangangailangan ng sambayanan na sa in this moment of our history. Opo, dito lang ako sa isang leader. Ano bang masasabi niyo po sa isang leader na medyo under sa kanya yung isang government, tapos parang alam mo yung laban bawi na kasi nga eto, meron ng pinag-aralan ito ng mabuti, pinagbigyan ang hiling ng mga tsoper. In fact, matagal na silang humihiling ng taas pamasahe. Tapos after nun, bigla na lang itinigil. Ito ba'y may nakikita kang parang plano lang ba ito na pampapogi? Bakit hindi ba ito nakonsultang presidente bago pa mag-decide ang kanyang gabinete? Unang-una, wala tayong ibang magiging or nakikitang rason dyan. Yung failure of government at failure of management. Kasi you are supposed to know what the right hand is doing and what the left hand is doing, and it seems na wala silang GC, no? Ayun na nga kay Senator Amy Marcos. Kasi itong hinihingi nilang dagdag pasada, if I'm not mistaken, Admar, matagal na to eh. Wala pa itong sigalot dyan sa Middle East. Hinihingi na ito ng ating mga kababayang driver at mga tsuper, no? So, ewan ko bakit nag-release na nga ng guidelines ata yung LTFRB, no? At hindi ata umabot ng half a day or isang buong araw, lumabas na naman yung executive order ata yun na nagsususpindi doon sa taas pasahe, no? So, dito natin talaga makikita na hindi sila nag-uusap, no? At wala talagang klarong framework at in fact until now hindi natin naririnig na mayroon na talaga silang contingency plan or contingency framework patungkol doon sa nangyayari dyan sa Middle East. And in fact, until now, we did not see nor did we hear, hindi natin narinig o nakita na nag-convene ang presidente ng isang task force na dapat sana ay composed of major government departments na tutugon sa anumang issue na haharapin pa natin, because this is just the start of our economic hardship, Admar and MJ. At tila walang ano eh. They're like, again, headless chicken running around in circles. Opo. Gaano po kahalaga, no, sa isang gobyerno na yung isang leader, kahit siguro sa organisasyon or ito na lang, sa gobyerno na lang po, na yung leader mo ay andyan at magpapalabas ng mga pahayag. Ang ina-expect kasi ng taong bayan dyan yung solusyon sa kanilang mga problema. Pero imbis na solusyon minsan yung maririnig, parang mababanggit pa na parang di alam kung ano ang gagawin, lalo na sa parte po ng communication. Mas maigi pa nga na wag na lang magsalita ng ganyan. Pero minsan nalalaman kung meron ba talagang alam ang isang leader dahil ang lumalabas sa kanyang bibig problema, wala kang nakikitang direktang solusyon doon sa problema at mapapakamot na lang sa ulo. Tama, no? It seems na itong ating Pangulo ay hindi grounded, no? Ilang beses na nating sinasabi ito, hindi lang dito sa programa ninyo, na he's not in touch with reality. Tingnan mo. Una niyang sinabi, everything is normal. Dapat daw hindi magpanik kasi nga ito patungkol ata yun sa pagkain. And we have enough supply daw ng petrolyo. Tapos bigla naman kinaumagahan, sinasabi niya the Philippines daw is ano bang ginamit niya na termino, doing pretty well, parang ganun. Pero ang nakikita natin may nakita ako dito nga sa amin nung kanina lang, papunta ako sa isang meeting, 112 na yung presyo ng diesel at 96 to 98 pesos per liter ang gasolina. Ano bang everything is normal diyan? Ano bang we are managing quite well? Hindi na ito normal eh.
So ibig sabihin, he doesn't really know, itong si Bongbong Marcos, what is really going on and ano talaga yung totoong hinanakit at totoong pangangailangan ng sambayanan na sa in this moment of our history. Opo, pero napakarami po ng problemang malapit sa bitukan ng ating mga kababayan. Yet parang ang inaatupag ata itong patungkol sa issue ng politika, lalo na itong impeachment. Tama, no? In fact, ako, sabi ko na nga, Admar, no? Tingnan mo, ha? Nagpasa ng resolution ang House of Representatives authorizing the Committee on Justice na kahit naka-recess yung Congress, ay pwede pa rin mag-conduct ng mga hearings, no? Ang Committee on Justice. Wala naman tayong problema dyan, Admar. Kung walang krisis na kinakaharap, not just our country, but yung buong mundo. Meron naririnig ba tayo na nagpatawag ng special or emergency session ng Congress, itong si Bongbong Marcos? Kung ibang presidente yan, in fact, ngayon nga ata, the Australian Parliament at the British Parliament ay mayroong mga emergency session precisely because they want to be on the same page, no? Para magkatugma ang mga safety nets or ang mga contingency measures na gagawin sa bawat departamento. For example, Department of Labor, Department of Migrant Workers, Department of Finance, DSWD, Department of Transportation, LTFRB, yung ating Civil Aviation Authority, yung AFP, yung repatriation. Hanggang ngayon wala. In fact, Admar, hindi na ito dapat ganito because alam na natin na mangyayari talaga ito because ginawa na ito ng Israel at ng mga Amerikano on June 13, if I'm not mistaken, yung 12-day war, doon last year, 2025. That was almost 9 months ago. Meaning to say, dapat sana may nakahanda ka ng template at contingency plan na pagka bumalik, no, or lumaki. Kasi alam na natin na this will happen. It was not a question of if, but a question of when. So dapat, 9 months before that, you have 9 months to prepare. Pero hanggang ngayon, wala. It took the Senate. In fact, I think it was the Senate on March 12, no, calling on the executive to furnish them a copy of the contingency framework ng executive. They were given 15 days. Ewan ko kung meron na silang na-come up na contingency framework, Admar. Po, Sir EB, may gabi. Sa ibang balita naman tayo, sa ibang paksa naman. Anong masasabi mo ngayon na mukhang dito na masusubok yung foreign policy ng Pilipinas? Dahil batid namin na bisag diha sa Sugbo, diha sa Atua sa Cebu, mahal na rin po ang presyo ng produktong petrolyo. Perting mahalag yun, by MJ. Perting kamahal. 112, no? 112 pesos per liter ang diesel. 96 ang low octane at 98 yung premium. And in fact, meron akong naririnig, no, na umaabot na sa 120. At saka, hindi lang yan na MJ, no? We are low on supply of cooking gas. If you go back doon sa announcement ni Bongbong Marcos sa ating stocks daw, no, ng produktong petrolyo, naglalaro ang diesel at gasolina at yung gas, no, yung kerosene, between 40 to 60 days, no? Pero hindi natin napapansin na nung sinabi niya yon, yung ating LPG or cooking gas lang na stocks is only 29 days, and that was probably March 3. Ngayon nasa March 19 na tayo, 16 days later. So meaning to say, yung 29 days mo na buffer stock at that time, minus 13 or 16, nasa 13 days na lang. Even India, if you look at the news, yung India ngayon, nagsusuntukan na sa linya ang mga tao doon kasi nag-aagawan sa panggatong, yung firewood. Kasi hindi na rin sila makabili ng LPG, yung cooking gas. Now that is, hindi siguro yan medyo nakikita natin, but it has a domino effect doon sa cost of production sa ating mga maliliit na karinderya, sa ating mga may bahay, sa ating mga maliliit na negosyo at saka sa ordinaryong Pilipino na hindi maka-afford ng mga electric cooking appliances dahil mahal nga yung kuryente. And then, tataas na naman yung singil ng kuryente.
This is an economic collapse that we are seeing kung hindi ito maagapan na kaagad, MJ. Opo, kaso nga lang, Sir EB, mukhang tali tayo sa US eh. Ang US ang dahilan ng giyera ngayon sa gitnang silangan. Damay-damay na ang Pilipinas. Anong tingin mo, sir? Ayun na nga you were asking me about the foreign policy. No, dito na na-approve yung independent foreign policy ni former President Duterte. Dito na na-approve yung mga sinasabi natin at yung mga kasama natin na dapat hindi tayo belligerent, friend to all, enemy to none. Alam mo anong nangyayari ngayon? Okay? Nagmamakaawa tayo sa China at sa Russia para bentahan nila tayo ng produktong petrolyo. Pero hanggang ngayon, itong si Gibo Chodoro at si Jay Tariela ay nagdadrama pa rin dyan sa South China Sea. Yung Russia na supposed to be, meron na tayong bilateral ties noon because of the helicopter purchase na nakansila. Ngayon doon pa tayo nagmamakaawa, nabentahan tayo. Bakit hindi kayo doon sa Amerika na kanilang kinikilingan? Bakit hindi doon sa Canada? Yung Europe nga, pati sila naapektuhan na rin. Una pang nagka-problema yung Europe because again, they source most of their oil, especially liquefied natural gas, dyan sa Persian Gulf. Ganon din tayo. And in fact, our neighbors, yung China nga has already said that they are halting, no? Hinihinto na nila ang pagbenta for export ng kanilang produktong petrolyo. So dito talaga, I mean ako kung ako lang dapat hindi bentahan ng China at Russia ang Pilipinas, Admar don't get me wrong, pero dapat matuto tayo eh. Dapat we have to take the bitter pill para matauhan tayo na yung mga ginagawang pulisiya ni Bongbong Marcos sa yung foreign policy niya talagang hindi nakakatulong sa kabubuan ng ating sambayanan. Opo, tsaka hindi naman nawawala yung claim natin sa mga disputed territories. Pero pag-uusapan kasi natin yung hierarchy ng mga priorities, wala po. Kahit sa survey nga, Sir EB, wala yung West Philippine Sea issue sa pangunahing concern ng masang Pilipino. Tama, no? Nasa number 8 lang ata yan sa top 10 na issues, no? At una na nga dyan is yung kahirapan, yung pagtaas ng presyo ng mga produkto, especially food, yung kawalan ng trabaho, at saka yung pang-apat pa nga, hindi nga top yung corruption eh. Yung corruption nga pang-apat eh. Kasi yun na nga, sabi mo kanina, ang issue talaga na tinitingnan ng ating mga kababayan, yung top 3 talaga is yung nasa malapit sa bituka, no, na malapit sa sikmura. And it seems na wala silang ginagawa ngayon at hindi natin nakikita na seryoso ang gobyernong ito na kahit man lang konti ay maibsan yung dinaranas ngayon na paghihirap ng ating mga mamamayan na in the next few weeks, no, and even months, if I argue na magpapatuloy pa itong sigalot na ito because Iran has now intensified its retaliatory attacks, no, against the gas fields of Qatar, talagang ewan ko, hindi ko na alam, NJ, anong solusyon ang nakikita natin because I cannot see any solution.